Good morning po sa lahat. Good morning! Tayo po tayong lahat. Ayan. Masaya po ba tayo kasi malamig ng konti? Umulan na. Hindi na masyado mainit. Hallelujah. Sige po, alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay maraming wins ng nakaraang linggo. Tama po ba? Marami po ba tayong mga wins? Ano ba yung Tagalog ng wins? Mga panalo ngayong nakaraang tagumpay. Pagtagumpayan. Ngayong manapagtagumpayan. Yeah. Ngayong nakaraang linggo. Alam ko po marami po tayo na pagtagumpayan ng nakaraang linggo. Yan po ay dahil sa kabutihan at katapatan po ng Panginoon sa atin. Sige po. Manatili po tayo sa kanyang presensya. Sama-sama po tayong umawit at i-acknowledge po natin ang kadakilaan at katapatan po ng Panginoon. Let's sing Katapatan Mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Let's sing, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin.
pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Narito po kaming lahat, O Diyos, na iyong mga anak. Sama-sama po kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong paanan, Panginoon. Nais namin ibigay sa inyo, Panginoon. Nais ka namin bigyan ng papuri at pagsamba, Panginoon. Nais ka namin i-honor, Lord, patuloy sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa panibagong umaga, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa kalakasan, Lord, sa pag-replenish po, Panginoon, ng aming mga lakas, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalingan, Panginoon, sa aming may sakit, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa panibagong pag-asa, O Lord, na binibigay niyo po sa aming mga puso, Panginoon. Salamat din, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, ng nakaraang linggo, Panginoon. Dahil minsan pa, Panginoon, isinamahan mo kaming muli, Panginoon, sa aming mga challenges, Panginoon. Salamat, Panginoon. And Lord, kahit po kami, Panginoon, ay nag-fall short, Lord, sa kaluwalhatian niyo, Panginoon, ay nanatili pa rin po kayong tapat, Panginoon. Nanatili po kayong mabuti, Panginoon, dahil kayo po yun, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na nagkasala kami, O Diyos, sa salita, sa isip, at sa gawa, Panginoon. Nakakumit po kami ng mga bagay, O Diyos, na hindi po naging kalugod-lugod po para sa inyo, Panginoon. And Lord, we ask that you cleanse us, Panginoon, and we ask for your forgiveness, Panginoon. Sa kabila po ng lahat ng aming mga kakulangan, Panginoon, ay nanatili po kayong gracious, Panginoon, sa amin, Lord God. Hindi niyo po kami pinagtulakan, Panginoon, bagkus, Lord, ang iyong mga kamay ay bukas para kami ay tanggapin at yakapin, Panginoon. No matter how many times kami, Lord, nag-fall down, Panginoon. Salamat, Lord, dahil gracious po kayo pa sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, dahil labis-labis po ang pag-ibig niyo para sa amin, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ang nais po namin, Lord, ay samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan, Panginoon. Let your Spirit be with us, Panginoon. Dwell in us, Lord, sa aming pananambahan ngayong umaga, Panginoon. At Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, ay inaangkin namin, O Diyos, ang katagumpayan, Lord, ng gawain ito. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Habang inaawit po ba natin yung prelude, na-recall niyo po ba kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay natin? Na-recall niyo po ba? Yung mga times po na you feel na parang hopeless na kayo, pero ang Panginoon po ay nandyan palagi. Na ano niyo po ba yun? Timing si Lord. Na-experience niyo po ba yun? Or na-recall niyo po ba yung experience niyo na gano'n? So, ngayon pong umaga, alam ko po na ang mga puso po natin ay nagagalak, kaya i-express po natin ang ating pagsamba sa Panginoon, sa ating mga awitan, sa ating dance. Sabihin natin sa Panginoon, huwag po tayong mahiya na mag-express ng ating pag-ibig sa Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Minsan pa po, i-declare po natin na mabuti po ang Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, Jesus! Lahat ng nilikha, napakabuti ka ng ating Diyos. Minsan pa napakabuti. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, Jesus! Lahat ng nilikha, napakabuti niya ang ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Let's sing, napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha, napakabuti niya ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, Jesus! Lahat ng nilikha, napakabuti niya. Napakabuti niya. Napakabuti niya ang ating Diyos. Hallelujah! Sino po sa atin ang nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Amen! Lahat po tayo naka-experience ng kabutihan ng Panginoon. Isa lang pong ibig sabihin niya. Ibig sabihin si Lord ay same yesterday, today, and forevermore. Hindi po siya magbabago, regardless kung ano man yung season ng buhay natin, hindi po magbabago ang Panginoon. Hallelujah. Sino po sa atin yung third generation, second generation ng mga Christian? Meron, alam ko po marami po dito yung mga third, fourth generation, second, third. At yan. Kung kayo po ay first generation, ito po yung time ninyo na ingatan nyo po kung ano po yung aral na nakuha nyo mula sa Panginoon. Ako po ay bunga ng magulang ko na nag-ingat sa salita ng Panginoon. Ako po ay third generation na po pala ako ng mananampalataya sa family po namin. And yun po, iba po yung effect kapag ang magulang po natin o tayo po ay lumalakad po according sa kalooban po ng Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa kasi yung mga kabataan po dito sa church, parang mostly sa kanila mga second, third generation, fourth generation. Nakakatuwa po makita na
yung seed na inaitanim sa kanilang mga lolo, lola, mga magulang, eh, napapalago po talaga. Yun po yung i-desire ng heart po natin na sa next generation ko, dapat kami ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Hallelujah. Ito pong next song natin, let's just take time to remember how the Lord remained the same. How He has been so faithful sa atin. Probably maraming answered prayers. Ay, marami tayong prayers na na-answer. Meron pang mga prayers na hindi pa. Meron tayong mga battles na napatagumpayan natin. Pwedeng ongoing, meron tayong battle na pinagdadaanan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil po ang Panginoon ay mabuti at siya po ay Diyos sa kahit ano pong season, kahit ano po ang pagkakataon. Yun po ang huwag po nating kakalimutan. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo'y aanay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa Minsan pa, awitin natin. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na
natin, na we are successful, na pagtagumpayan po natin, i-attribute po natin to sa dakilang katapatan po ng Panginoon. Hindi po to dahil sa ating galing, sa ating mga kalakasan, sa ating mga talino. Lahat po ay biyaya ng Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti, sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsilag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa bawang panahon, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tinghatin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka.
Salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Lord, salamat dahil at even underserving kami, Panginoon. Palagi pa rin, Panginoon, labis ang pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Kahit hindi kami nanatiling tapat sa iyo, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, sa amin. Kami po lahat na naririto, O Diyos, ay buhay na patotoo, Panginoon, na Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay totoo sa iyong mga pangako. Ikaw ay totoo sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil iniwanan mo kami, Panginoon, ng maraming pangako, Panginoon. Napangahawakan namin, Panginoon, sa buhay namin dito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang aming pong mga puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat sa inyo, Panginoon. Kulang, Lord, ang aming mga salita, Panginoon, para ibigay namin sa iyo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba, Panginoon. We are in awe, God, of your presence, Panginoon. Salamat, Panginoon. Na every time, Lord, that we come to you, merong comfort, Panginoon, kaming nararamdaman na hindi po namin ma-explain, Lord God. Meron pong peace kaming nararanasan, Panginoon, na hindi po namin maipaliwanag, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na sa bawat step na aming gagawin, Lord, at sa bawat season ng aming mga buhay, alam namin, Panginoon, na naririyan ka lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. We honor you, Lord, sa lahat ng aming successes, lahat ng aming mga tagumpay, Panginoon, sa aming mga school, aming mga career, Lord, and even sa aming mga personal lives, Panginoon, ng lahat ng katagumpayan na ito, Panginoon, ay we honor you, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa'yo, ikaw lahat to, Panginoon. Ikaw lahat ito, Lord. Wala po kaming, di po kami able, Panginoon, kung wala po kayo sa amin. Salamat, Panginoon. Lord, tanggapin mo po ang aming mga papuri at aming mga pasasalamat. Binibigay po namin ito, Lord, ng buong puso, Panginoon. Ang buong naming mga sarili, Panginoon. We offer it all to you. Tanggapin mo po ito, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Tunay nga pong dakila ang ating Panginoon. Amen? Lahat po tayo ay nakaranas ng katapatan ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon. So sa pagkakataong po ito ay bahagi ng ating pagbibigay sa ating Panginoon. Kung nakareceive po kayo ng mga sobre at kayo po ay magbibigay, maaari nyo pong detalyihin sa inyo pong mga sobre kung saan po pupunta ang inyong mga bigay upang ma-record po properly ng ating opisina. Nais ko pong basahin, kung kayo po ay nagdi-desire na talagang managana sa buhay at walang magkasakit o kaya naman walang matapon sa ating mga pinagpapaguran, ito pong pangako ng Diyos sa Malakay chapter 3 verse 10 ay maari po nating i-claim.
Dahil ito po ang pangako ng Diyos sa mga nagtatapat sa Kanya. Sabi po ng Malakay 3:10, dalhin niyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Parang bintana lang bubuksan ni Lord, no? Pero alam niyo po ba, lahat ng natatanaw natin sa kalangitan, yan ang bintana ng Diyos. So, napakalawak ng pagpapala, ng panggagalingan ng pagpapala ng Diyos pag tayo ay naging tapat sa Kanya. So, bago po natin ibigay at likumin ng ating mga ushers, tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong presensya sa aming pong pananambahan. Salamat sa pagkakataon na ma-express namin ang pasasalamat namin sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Nararanasan po namin, we cannot deny your faithfulness and your goodness in our lives, even in all the needs that we have as a family, as an individual, O God. We have seen your faithfulness. You never left us, O Lord God. You have provided all our needs. Ngayon, Panginoon, may isang pagkakataon na naman kaming makapagbigay. Kalakip nito, Panginoon, ang aming pananampalataya at aming pagsamba sa inyo. Ito po ay gesture ng aming pagsamba sa inyo, O God. Salamat sa iyong mga pagpapala na ibinubuhos sa amin. We recognize, O God, that wisdom, strength all comes from you, O God. Bagamat kami po ang nagtatrabaho, kami ang nag-iisip, O Diyos, pero we recognize everything comes from you. Kaya po, Panginoon, ito po ang gesture namin ng pasasalamat, O Diyos, ang aming pagbibigay at katapatan, Panginoon, sa pagbigay ng aming tithes and offering. Lord, I speak blessing to each and every one of us, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. Sila po na nananalangin ng trabaho, O Diyos, ng negosyo, O God. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pagpapala. Sabi mo po sa iyong mga salita, you will open the floodgates of heaven and pour out the blessings, O God. Sabi mo nga po, Panginoon, na walang sukat ikalagyan. That's how you bless us, O God. Siksik, liglig, at umaapaw. Kaya po, Panginoon, tanggapin mo po ang lahat ng handog na ito at maluwalhati po kayo sa aming mga gagawin, O Diyos. Purihin po kayo. Panalangin po namin to, aming Ama na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sige po, habang tayo po ay nagbibigay, mapapanood po natin ang summary, ang video ng atin pong matagumpay na SGE number 36. Purihin po ang Panginoon sa kanyang ginawa. Sige po, panoorin natin.
Congratulations po sa bagong graduates ng ating EGSBC number 36. At syempre, yung mga first time na nag-serve bilang team member. Yan. At sige po. Good morning po sa inyo lahat. Pwede po kayong magbatian. Baka kanina pong nagsasimula tayo ay wala pa po siya dyan. Pakibati niyo po. Baka meron kayong hindi kakilalang katabi po ninyo. Pwede kayong magpakilala muna sa kanila. At syempre, babatiin din natin yung ating guest for today. Guest po siya ni Brother Bong Seryosa. Katabi po niya si Mario Flores. Yan. Pwede po bang i-welcome po natin? Ready? 1, 2, 3. Ayan. Welcome po sa CDTP SBC, ang church po na nagwi-welcome na may W sa kamay. Yan. So, purihin po ang Panginoon. No? At si Lord ang nagdadala ng mga kaluluwa po dito sa ating gawain. Siyempre, hindi lang kaluluwa, pati yung katawan dinadala. Amen. So, I'm happy to be back kasi nung nakaraan po, na-miss ko po kayo dahil kami ay nagpunta ng Bukidnon at Davao. Yan. Pero kasabay niyo ako na nag-worship dahil naka-live po ito lagi. Nire-record na ng first service pa lang, di ba? So sikreto po 'yun. Kasi ang ina-upload ay yung second service, pero first service ay naka-record 'yon in case lang na hindi ma-record, magkaroon ng technical issue ay nare-record din po even yung first service. And napanood ko po 'yon, no? Kaya hindi ko po na-miss yung preaching ni Pastora Ni, di ba? Yan, so announcements. Yan, announcements po muna. Marami po ito. Buti pa siya. Okay? Youth service po mamaya, youth fellowship po mamaya, 4 p.m. So lahat po ng mga kabataan ay ini-invite na pupunta po kayo dyan kasi wala namang bayad, di ba? Hindi na kayo nagbayad, meron pa kayong libreng pagkain. At syempre yung katuwaan, yung fellowship po doon, at syempre yung word of God na inyong pagsasalunan. No? Buti pa siya. Ba, ang ganda ng topic, no? Buti pa siya. Okay, next. Yan. Sa susunod na Sunday ay isang service lamang po tayo, 9 a.m. Huwag po kayo maliligaw, baka pumunta kayo na 7 or 10 a.m. po dito. Na? Okay? Pag 7 kayo nag-church, magugulat kayo. Bakit wala? Pag 10 na kayo, late na kayo nun. Kasi 9 a.m. po dapat. Meron po, dahil may kadahilanan po yan. So, nag-invite po si Pastora Nina ng speaker po natin dito. Classmate po namin siya na senior sa TNET. So, siya po ang mag-preach po dito. At maganda naman po magaling po siya na mag-preach. Okay po? Next. And then CTTP National Convention this week na, May 21 to 24, Thursday hanggang Sunday. Kaya po, wala po kami dito. At yung mga emerging leaders, tsaka yung mga, ano ba yung tawag doon yung mga mas matatanda leader. Seasoned leaders, wala po dito. No? Kaya po, isang service nga lang. Ipag-pray niyo po ang CTTP National Convention at kami po dito from SBC ay 14 ba? O mga ganyan po karami ang mga mag-a-attend po doon. So ipag-pray nyo lang po na talagang maging matagumpay po. At ano po, imagine niyo, naka-attend na ba kayo sa isang worship service na ang lahat ng attendees ay puro pastor? Doon po yon kasi sa Sunday po, ganun po mangyayari. Imagine po ninyo, di ba, pastor lahat yung katabi mo at talagang Siyempre, yung mga magpapastor din kasi emerging leaders ka naroon din. Okay. Ano pa? Ayan, Friends Day sa 5th Sunday. Okay, wag po natin kakalimutan niya, palakpakan. Wala pa pong title medyo sa susunod pong Sunday natin i-announce kung ano talaga yung pinaka-topic para naman magiging engaging at saka attractive po sa inyong mga i-invited na mga kaibigan, mga classmates, katrabaho, at mga kapitbahay, no? So, May 31 po yan, 4 p.m. So, mag-invite na po kayo. Pagsimulan nyo na po mag-invite po kayo. Next. Ayan, Undignified Dance Workshop. Nako, tinanong ko kanina. Sige, palakpakan nga. Sino sa inyo ang gustong matuto ng body worship or special dance?
Okay? Hindi lang po yan pambata, pwede rin po yan pang matanda. Yung mga gusto pa talagang matuto. Kailan yan? June 1 to 5. Yan, dito po sa church. 1 to 5 p.m. Okay? 7 years old and above. Okay? Kanina, no, yung si Alec, yung anak po ni Sister Ni, di ba, tagatugtog siya ng bass, no? Kanina nag-body worship siya kaninang first service. So magaling. So, sabihin, kayang-kaya nyo rin po yan. Okay? May registration fee na 350. Kasama na po dyan, syempre, yung snacks, saka yung may tambourine. Wow! And then, 150 kapag snacks lang. Syempre, gusto ko na may tambourine ako, di ba? Di ba? Yun. So, maganda po yan. Atin po kayo dyan. Next. Ayan, 4-chair discipling seminar. Ito po ay isang seminar na for D-group leaders at everybody is welcome po kung gusto niyo pong matuto ng patungkol sa discipleship. 4-chair. Ano nga ba yung nauna natin dyan? Yung nagsabit-sabit pa tayo ng picture ng buhay ni Jesus? Ayan yung series po niyan. Ayan yung susunod. 4-chair. Oo. Jesus Strategy. Ayan. JSO. Jesus Strategy Overview. Ito naman yung pangalawa na. 4-chair discipling seminar. Ano kaya yung 4-chair? No? Maganda pong malaman po natin yan. That is June 6, Saturday, 8 to 5 p.m. Maghapon po. Ang registration fee is 450 inclusive of food and materials na po yan. Dito po yan gaganapin. So malamang po may mga other churches na si TTP na pupunta po dito at mag-a-attend po dyan. Okay, next. Ayan. POV, a mobile photography workshop. Kung gusto niyo pong matuto ng photography, paano ba na-frame, ano yung mga technical na ginagawa sa camera o sa cellphone, ayan po, maganda po yan. June 20, kung gusto niyo pong maging part ng technical team natin o multimedia natin, ay pwede pong mag-attend po dyan. Ayan. June 20, 2 to 5 p.m., libre po yan. Okay, next. Ayan. So, yun na po ang ating announcements. Family really matters. Yan po naman ang ating tatalakayin na po ngayong buwan na ito, no? By the way, gusto ko lang din mag-update po sa inyo ng Kabuya Outreach. Yan, may mga pictures po ako dyan, no? We are growing slowly. Yan. Nagsimula po sa isang pamilya, no? Parang itong church naman natin, nagsimula sa isang pamilya, no? At nag-EG po yung mag-asawang Dennis and Ruby Guevara. Okay? Nag-attend na po sila, nakagraduate na po sila ng EG. Hindi po namin malaman kung paano sila mayayaya namin sa EG po natin kasi nasa ibang church nga siya. Ito na, dumating na yung tamang pagkakataon. No? At graduate po sila. At alam niyo po ba, di ba, nung nakaraan, nakapag-post ako na nag-dedication, nag-opening po yung bago nilang salon na business. Yun po ay business ni Denise, yung anak po nila. Mamaya po, yung lahat ng empleyado nila ay a-attend na ng DBS namin doon, ng outreach. Amazing. Palakpakan po natin ng Panginoon. Si Lord po ang magdadala talaga ng mga kaluluwa para makakilala po sila sa Panginoon. At alam niyo po ba, mamaya si Denise na at saka si Kuya Dennis ang magpapaawit. Okay, so sila na po, nag-volunteer na po sila. And then, nai-envision po namin na magkaroon din ng EG po doon sa lugar nila. Kasi nga, may lugar sila, meron silang resources, at pwede pong mag-volunteers po tayo doon. No? And then, yun, bahagi po yan ng church planting efforts po natin. Another one is, kung nakita niyo po yung post ni Pastor Miguel, yung D-Manual Book 2A ay lumabas na. Yan. Yung kulay green, di ba? Hindi natin alam yan, no? Ano na po yan? Tapos na. For releasing na lang po yan. Pagka po meron na tayong copy niyan, gagamitin po natin yan sa ating D-group, okay? Na paglago na o yung tinatawag nating follow me. Yan na po yung ano natin. Gagamitin po natin. Of course, syempre pag naubos na ulit natin yan, babalik po tayo doon sa mga verses na pina-4-column study po natin. Yan. So, o-order po tayo niyan ng marami at magiging available po yan sa atin. Yan naman po, ang lahat ng yan ay doon sa discipleship po natin. No? Kanina, church planting and then discipleship. And then, nakikita niyo po yung picture po sa baba. Yan, bagong silang outreach. Hindi po yan sa Caloocan, ha?
Diyan po yan sa Acacia. Bagong silang po kasi yung kanilang doon, community. Pakipindot pa kasi may susunod pa yan na picture eh. Sige. Para mas lumaki, pakipindot pa po. Yan. Kita nyo po yung wala. Tinanggal naman. Kanina naman, wala. No? Okay. Baha po yan. Nasampulan po sila. Di ba umulan nung nakaraang araw, no? Umulan. Yung sinasabi ko po na bumabaha po talaga dyan, konting ulan lang. Yan na po. Pero hindi po napigilan yung CM po natin, Children's Ministry. Punta pa rin po sila doon. Sino ba yung lumusong sa baha? O yun, naandun sila, di ba? Ano ba, medyo malino naman, no? Hindi. Hindi. Okay, hindi mabubuhay yung isda. Okay. Ayan. Lumusong po sila doon kasi pa rin, ongoing pa rin po yung OC, yung Christmas child. OCC, no? Ayan, yung tatapusin po nila yon at syempre tuloy-tuloy na po, in-embrace na talaga nila ang outreach naman po doon. So, puri po ang Panginoon, no? Kasi ginagamit po yung mga kabataan, no? Kahit na may bagyo, kahit na baha, talaga namang lusong pa din sila para lang ma-reach out po yung mga bata po doon. Yan. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, bakit ko sinasabi yan? Kasi kitang-kita po natin na yung 3 trusts po ng CTTP ay buhay na buhay at ginagampanan po ng church na ito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, lahat po tayo ay dapat talagang mag-involve, no? Kahit po alin doon. Pwede kayo magsimula ng inyo ring pasisimulan. Whether kayo ay mag-mission, kayo ay mag-disciple, kayo ay mag-church plant sa iba't ibang lugar, ay pwede po natin gawin yan. Dahil po, yun ang plano at purpose po ng church, no? Okay, so dako na po tayo sa review ng past 2 messages po na rinig na natin sa May series, Family Matters po natin na series, no? So, noong unang Sunday, pinag-usapan po natin kung bakit mahalaga ang pamilya sa Diyos. Sino po dito yung mga may kapamilya sa church na ito? Taas po ang kamay. Okay. Huwag po kayo mahiya. Yan. Sino po dito yung solo ka lang? Solo ka lang. Yun. Alright. Sige. So, dito po, nung first Sunday, pinag-usapan po na ang family ang primary place ng discipleship. Hindi lang sa church nahuhubog ang faith ng mga anak o even tayo, kundi nahuhubog din po ito sa araw-araw na buhay natin sa tahanan. Okay? Kung ikaw ay mag-isa, ikaw po magsisimula ng paghubog ng pananampalataya doon sa iyong pamilya. If the family weakens, discipleship weakens. At nung second Sunday naman, nakita natin na mahalaga ang pagsunod sa design ng Diyos para sa pamilya. May design talaga ang Diyos para sa pamilya na pag iniiba natin ang design o hindi natin sinusunod ang disenyo ng Diyos, unti-unti po nagkakaroon ng disorder sa bahay o sa tahanan. Ano ba yung design ng Diyos sa family, no? May submission dapat. Yung mga anak nagsasubmit sa magulang, and then yung mga asawang babae nagsasubmit sa asawang lalaki, yung asawang lalaki naman ay minamahal yung kanyang asawang babae naman. And then, hindi lang may marriage, dapat godly ang marriage. Hindi lang may parenting, dapat ay godly ang parenting. Okay? So, when God's design is ignored, the home begins to break down at ayaw po nating masisira ang pamilya, no? So, ngayon namang third Sunday, dadako tayo sa isang mahalagang responsibility ng bawat believer sa kanyang pamilya. Ano yung responsibility? Ang responsibility po ng bawat isa po sa atin ay ang pagpapasa ng pananampalataya natin sa susunod na henerasyon. Okay? So, quick survey lamang po. Ulitin po natin. Sino po sa inyo ang halos buong pamilya ay mananampalataya na? Taas po ang kamay. Yung buong pamilya, halos. Okay? Kahit di man lahat. Pero mas marami na. Ayan. Thank you. Pwede na pong ibaba. Sino naman sa inyo na halos kakaunti pa lang o kayo lang talaga or konti pa lang ang mananampalataya sa inyong pamilya? Taas kamay.
Alright. Thank you, thank you. Pwede na ibaba. Yung iba sa inyo, na hindi nagtaas, di pa sure? O nahihiya, okay. Bakit ko po tinatanong ito? Ano pong gusto kong i-point out sa inyo, no? Ang gusto ko pong i-point out, ang pananampalataya ay hindi automatic na ipapasa sa pamilya. Hindi pumatik. Pag Kristiyano ka na, magiging Kristiyano. Sabi naman ng New Testament yan, di ba? Isang manampalataya sa Panginoon, buong pamilya ay maliligtas. Pero, yung discipleship, may effort po tayong gagawin. Hindi siya automatic. Talagang may gagawin po tayo. At yan po ay responsibility ng isang believer. No, kailangan itong makita sa pamilya, kailangan ma-demonstrate, kailangan maranasan, kailangan ma-experience at intentional na maituro sa pamilya ang pananampalataya. That is why, ang pag-uusapan po natin ngayon ay why passing faith really matters. Dinoble ko pa no? So, ito po yung ating scripture ngayon. 2 Timothy 1:5 and Psalm 78, 1-7. Basahin ko po yung 2 Timothy 1:5. So, ang nagsasalita po dito, sinulatan po ni Apostle Paul, si Timothy. Okay? I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Sa verse po na ito, ni-remind ni Apostle Paul si Timothy tungkol sa tunay o sincere niyang pananampalataya. Bata pa lang po si Timothy, pero seryoso na kagad siya sa kanyang pananampalataya. Pero hindi kagad nangyari yon, no? Ang interesting po, sinabi po dito ni Apostle Paul na ang pananampalataya ni Apostle Paul ay unang nakita sa lola at nanay niya bago nakita kay Timothy mismo. Okay? So, makikita po natin dito na ang faith ay ipinapasa talaga sa loob ng pamilya. Hindi lang ito basta tinuturo sa pamamagitan ng salita. Alam niyo yung mga magulang, di ba? Alam niyo yung mga anak, no? Sino yung mga anak dito? Taas kamay. Di ba? Ang una niyong narinig na sermon, hindi galing sa pastor, kundi galing sa magulang. Okay? So, ang pagpapasa po ng pananampalataya, hindi lang po sa salita. Okay? Kailangan, nakikita ito para maipasa po natin. Makokopya dapat nila sa pamamagitan ng demonstration natin bilang mga magulang. Okay? At hindi lang po yun minsan, araw-araw yun dapat. Okay? So, malaking bagay ang spiritual influence ng mga parents sa pamilya, no? Dahil sa faithfulness ng kanyang lola at nanay, nagkaroon din si Timothy ng matibay na pananampalataya. Alam niyo po, pag sinurvey po natin yung mga spiritual giants po, no? Mga heroes of faith natin, makikita po ninyo na sila mismo ay inalagaan at ipinasa po sa kanila sa pamamagitan ng example ng kanilang mga magulang. Isa-isahin po natin yun. Si Billy Graham, ang magulang po niya, ipinasa sa kanya. Kaya siya naging one of the greatest na preacher and evangelist. At ipinasa niya rin ito kay Franklin Graham, tsaka kay Anne Graham, yung mga anak po. Ano pa? John Wesley and Charles Wesley. Si Charles Wesley ang preacher, si John Wesley ang composer and songwriter po, no? Silang dalawa po, nanay po nila ang nagpasa po sa kanila ng pananampalataya. Jonathan Edwards, isa sa mga evangelist at missionaries. Martin Luther King, A.W. Tozer, writer. Nick Vujicic, kung naalala nyo yung kwento niya, nanay niya ay nurse, tatay na ay pastor, tapos pinanganak siyang walang limbs. Hopeless, helpless, wala na pag-asa sa buhay. Pero dahil sa kanyang mga magulang, di ba? Talagang naging great siya, one of the great
no limbs. Okay? Charles Spurgeon, Hudson Taylor, George Mueller, D.L. Moody, nako, parang mga binabanggit ko rin mga patay ng tao. No? Usually, nababanggit ito ni Pastor Nina. C.S. Lewis, John Piper, alam ko kamamatay lang po nito. Buhay pa ba? Yan. Mga great na preachers po sila. Ito, sa music, Matt Redman, Darlene Sheck, yan, mga magulang nila ang nagpakilala sa kanila sa Panginoon at yung pananampalataya nila. Rick Warren, kung alam niyo yung storya, pastor po ang tatay ni Rick Warren. Sa deathbed ng kanyang tatay, ang sabi niya kay Rick Warren, "Reach one more for Jesus." Kaya naman, siya ay naging pastor at naging one of the great writers din po ng time po natin. Tim Keller, Francis Chan, sino pa? Northern Guevara. Sabihin niyo yung pangalan niyo. Sige, sabihin niyo yung pangalan niyo. Kayo po yun. May nagpakilala sa inyo at ipinasa sa inyo ang pananampalataya. Kung wala na nagpasa sa inyo, yung mga kaibigan nyo, whoever, yung nag-decide or nagbigay, nag-commit sa inyo para kayo ay makilala sa Panginoon. Sila po ang ginamit ng Panginoon para sa inyo. So, pinakita rin sa verse po na ito, yung kanina, ay spiritual legacy. Ang faithfulness natin ngayon ay maaring makaapekto sa pananampalataya naman ng next generation. Kung anong ginagawa natin ngayon, nakakopya po ito ng next generation. No? So punta naman po tayo sa Psalm 78, 1-8. Yan po yung pinaka-context na, pero let me just read verses 1, 4, 6, and 7. So sabi dito, a maskil of Asaph. Si Asaph po ay isang music director and composer po sa panahon ni King David. Ang maskil ay, musical term. Okay? So sabi po sa verse 1, "My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth." Verse 4, we will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. So the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Imagine mo, hindi pa pinapanganak, pero ang plano ng Diyos, paglaki nila, sila magpapahayag sa kanilang mga magiging anak. Then, they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. So makikita natin dito, ang matinding desire na maipasa sa susunod na generation ang gawa, ang katotohanan at katapatan ng Diyos. Sinasabi po dito ng salmista na hindi dapat itinatago ang mga gawa at ang kautusan ng Diyos, kundi dapat itong ikinikwento at itinuturo sa mga anak at sa mga susunod na henerasyon. So ang goal nito ay para matuto at magpatuloy na magtiwala ang next generation sa Diyos. Hindi kasi pwedeng i-assume natin na automatic itong naipapasa. Kailangang intentional ito. Kaya naman ang main idea ng message po natin ngayon, faith must be intentionally passed on or it will be lost. Manalangin po tayo. Father God, maraming salamat po Lord sa presence mo, Panginoon, na siyang pumupuno ng lugar na ito at ng aming mga puso, Panginoon. Salamat Lord sa presence mo kanina. Na-enjoy namin Lord dahil Tagalog Lord yung mga kanta, pasok na pasok Lord sa aming mga puso't kaisipan. At ito Lord ay naging personal, Panginoon, sa amin na talagang naalala namin yung mga ginawa mo Lord sa amin, Panginoon. That is why kami ay narito, sumasamba, nagpupuri, Panginoon, sa inyo. Lord, sa pagkakataong ito, kami naman ay makikinig ng iyong mga salita. Hayaan mo, Lord, na maging malinaw ito sa aming mga puso, Panginoon. Talagang tumalab ito sa aming mga puso at talagang makita ito, Lord, magbunga ito, Panginoon, sa aming mga puso at maituro din naman namin, Panginoon, sa mga kailangan naming turuan, kagaya, Lord, ng aming pamilya, ng aming mga kaibigan, or the generation next to us, Lord. Gamitin mo lamang po ang salitang ito, Panginoon, para talagang yung conviction namin at yung commitment namin, Panginoon, ay lalong tumaas
at talagang gampanan namin ang aming tungkulin bilang mga believers, bilang mga mananampalataya mo, Panginoon, na kami naman ang magdadala, Panginoon, nito sa susunod na generation. Maraming salamat po, Lord. Gamitin mo lang, Panginoon, ang inyong lingkod na maging daluyan ng mas malinaw, Lord, na pagpapaliwanag, Panginoon, ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So sa panahon po natin ngayon ay marami po tayo mga bagay na ipinapasa sa susunod na generation. Di ba? Example, inheritance, properties. Di ba? Pinahanda natin yan. Kaya tayo nagpupundar kasi meron tayong iiiwan sa ating mga anak. Di ba? Business. Di ba? Pagka malaking business natin, yung mga anak natin, sila yung magmamana ng business natin. No? Ano pa? Family traditions, education. Kaya naman, di ba, minsan pagka mayroong military sa pamilya, usually magkakaroon din ng anak na military, di ba? Doktor man, di ba? Magkakaroon din ng doktor, engineer man, magkakaroon din ng ganun. Ano pa? Yung business. Kikwento ko lang po, si Leia ay nasa top position na sa business ng lifestyles, no? Alam niyo po bang pwedeng ipamana? Kunyari, ayaw na ni Leia na maging global marketing director. Pwedeng ipamana yon sa anak. Yung income niya, mamamana rin. Yung pin level niya, mamamana rin. Parang talagang traditional business, di ba? Kunyari, si Kuya F, ang laki-laki na ng business. O tapos, pwede nang, kaya dapat matitrain na rin si TJ, di ba? O yung mga anak, matitrain. Kasi sila yung sasalo. Pwede niya ipamana. Tama ba, F, no? Pwede, di ba? Pwedeng ganon. Okay? Hindi ko alam kung sa employment maganon, pwede bang ipalit ikaw? Parang hindi, no? Pero may narinig ako OFW yung matagal na matagal sa ibang bansa, tapos magre-retire na yung OFW, tumanda na siya, parang tagapag-alaga siya. So, ang ginawa, yung anak ang pumalit sa kanya, tinanggap. Pwede palang ganon, no? Marami tayong naipapasa sa susunod na generation. Okay? Even yung mga hurts, mga wounds, yung mga pait na naranasan natin, minsan naipapasa rin natin, dapat hindi na, di ba? Pero naipapasa pa rin. Kung narin lang yung mindset na scarcity, mindset ng magulang, nasasalo din, nagiging mahirap din ang thinking. Nagiging ganun din. O kaya naman yung victim mentality mindset, di ba? Kawawa naman tayo. Naipapasa rin sa mga anak. Dapat hindi ipinapasa. Di ba? Dapat ini-stop na yun doon. Di ba? Pero even yung mga ganong karanasan, naipapasa pa rin. Okay? Ito pa. Yung unhealthy habits. Kaya naman, di ba? May sakit yung magulang, ganon din ang sakit ng anak. Kasi even yun napapasa, di ba? Dapat hindi na ipapasa. Pero nagiging ganon nga, no? So, yun ang nangyayari po. Pero ito yung mas mahalagang tanong, na ipapasa ba din ba natin ang ating pananampalataya? Na ipapasa din ba natin? No? Kasi ang faith, hindi sa automatic. Okay? Hindi dahil Christian ka o Christian na pamilya, automatic na magiging matatag at malago spiritually ang next generation. Hindi siya automatic. So makikita natin kay Timothy na ang kanyang faith ay nakita muna sa lola niya at nanay niya bago naging personal ito sa kanya. Na-experience niya muna bago niya lubos na naunawaan. Kung kunwari ako pastor, pagdating sa bahay, di ba, hindi na ako pastor, o kaya wala na, hindi ko na ginagampanan yung aking pinipreach. What do you think will happen sa aking anak? Magre-rebelde. Wala to si tatay ko . O kaya kayo, kung kayo ay mga leaders ng church na ito, o kayo man ay talagang Kristiyano, pagdating nyo sa bahay nyo, iba kayo. What do you think will happen to your children? Magagaya ba nila ang pananampalataya mo o hindi? Sa Psalm 78 naman, malinaw na reminder ng Diyos, hindi dapat itatago o itinatago ang magawa ng Panginoon. Yung testimony, dapat itong ikinikwento at ipinapasa sa susunod na generation para sila rin
ay matutong magtiwala sa Diyos. Naalala ko si nanay noon, pag nagkikwento siya ng paano siya nakakilala sa Panginoon, dati silang UCCP, nag-divide yung church, tapos pumunta siya sa ibang denomination, tapos nag-attend sila sa isang evangelistic conference, evangelistic night, tapos tinawag siya ng Panginoon doon. Pumunta kayo sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, akala niya magtatrabaho lang siya dito, mag-preach lang ng konti, nagkasakit siya, tapos pinag-preach siya ng Panginoon English, mag-evangelize ka habang may sakit ka, and then naka-recover siya, uuwi na sana ng probinsya kasi akala niya ganun na, tapos may pagkatawag ko pala sa Panginoon hanggang napunta sa Signal, hanggang sinimulan ang SBC Church. Paano siya nag-mission sa Pulilio Island, na one-way ticket lang, walang pabalik, bahala na kayo. Tapos, papaanong hindi siya nagpastor, nag-i-invite lang siya, and then na-establish po yung church na ito. Si tatay naman, papaano siya, from Sugarol, actually, siya pa yung bangka tatay ko nun at manginginom, papaano siya binago ng Panginoon. At minsan, paulit-ulit na. Paulit-ulit na lang ikikwento yun. Paulit-ulit na. Pero dahil sa paulit-ulit nila, hindi namin nakalimutan. At purihin ng Panginoon, by God's grace, kami pong lahat ay mga Kristiyano. Sino dito yung ayaw niya na paulit-ulit yung mga magulang ninyo na nagkikwento? Di ba may mga ganun, paulit-ulit na, ayoko nang marinig. Pero napakahalaga po ng ginagawa ng magulang na paulit-ulit. Magpurin kayo magsasawa na makinig sa kanila. Kasi gano'n naman siguro talaga pag matanda na. Tatanda tayong lahat, di ba? Magiging paulit-ulit. Ako nga ngayon, parang napapansin ko, parang paulit-ulit na rin ako kay Lee. Pero gano'n pa man, napakahalaga po ng ginagampanan ng mga magulang. No? Ngayon naman, ako naman yung nagkikwento kay Lee. Ako naman yung paulit-ulit sa kanya. Ako, yung kuya ko, paulit-ulit din yun. Si Kuya Dennis, paulit-ulit din yung mga kwento niya. Yung mag-ina din niya, paulit-ulit din. Na nakikinig sa kanya. Okay. Kaya naman, ito po yung unang point po natin. Number 1 na point. Faith is modeled before it is taught. Faith is modeled before it is taught. Binasa po natin kanina, no? I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice. And I am persuaded now lives in you also. So bago po natutunan ni Timothy ang faith, nakita niya muna ito sa kanyang lola at nanay. Nakita niya ang sincere faith ng kanyang lola at nanay, yung totoo. Kasi yun ang nakopya niya, okay? Mas mabilis matuto ang isang tao kapag nakikita niya kaysa naririnig niya lang. Okay? Kaya naman, hindi ko alam kung meron ba kayo natatandaan na mga preaching dito, na mga pastor na nagpipreach. Diba? Konting-konti siguro, no? Pero mas matatandaan ninyo kung ano yung ginagawa po ng mga preachers. Naalala ko po, di ba? Nag-interview dito ng anong masasabi mo sa nanay mo? Anong naalala mo sa nanay mo? Ano yung maalala ninyo? Hindi naman yung sinasabi. Yung ginagawa nila ang maalala ninyo. Di ba? Kasi mas madali pong maintindihan o mas madaling matutunan ng tao ang nakikita kaysa sa naririnig. Ang tunay na faith nagiging believable kapag ito ay nakikitang isinasabuhay. Di ba? Maaring makalimutan po ng mga bata yung lesson sa Sunday School. Pero mas madali nilang matandaan kapag nakikita nilang yung nanay o tatay nila ay nananalangin sa mga panahon na sila ay nahihirapan. Hindi nila makakalimutan kung paano kayo nagtitiwala sa Panginoon ng mga panahon ng kagipitan, no? Kung paano kayo nagpatawad sa mga panahon na nasaktan kayo. Hindi nila makakalimutan yon. Minsan, hindi dahil sa
rebelde ang anak mo sa Diyos o ayaw ng anak mo sa Diyos. Minsan o madalas, kasi hindi nila nakikita sa iyo ang pananampalataya mo. Kaya hindi sila naniniwala. Kaya hindi sila sumusunod sa iyo. Kaya wala silang makokopya kasi na totoong pananampalataya kasi hindi nakikita sa ating mga buhay. Kaya dapat po ay nade-demonstrate po natin ang totoong pagiging Kristiyano po natin sa ating mga tahanan. So in application, i-model natin ang panalangin, ang pagsamba, ang study of the Word, ang humility, ang forgiveness, at lahat pa, dapat ay maipakita po natin sa kanila yan. Huwag lang nating sabihin ng faith, ipakita po natin ang faith. Hayaan nating makita ng mga anak natin kung paano tayo nagtitiwala talaga sa Diyos. Ano pa? Gawin nating lugar ng spiritual influence ang ating mga tahanan. Minsan sa tahanan natin, wala tayong influence. Di ba? Nagtataka nga ako sa mga magulang na hindi nyo na magalaw-galaw ang inyong mga anak. Hindi nyo na masermonan ang inyong mga anak. Nasa poder nyo pa naman. Hindi nyo masaway-sabay. May mga ganun. Di ba? So dapat habang, may kasabihan tayo, habang ang puno ay mahuhutok pa, hutok, dapat hutukin na natin. Kasi pag tumigas na yung kahoy, yung puno, kahit anong gawin mong bali doon, mababali na lang siya, pero hindi mo siya may tutuwid. Habang kaya pa nating ituwid ang ating mga anak, ituwid na po natin. Kasi darating ang panahon, sila naman. So yon. Principle number 1 po yon, faith is modeled before it is taught. Number 2, principle. Every generation carries responsibility. Every generation carries responsibility. Lahat po tayo may responsibility. Psalm 78:4, we will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord. Hindi po intended ng Diyos na tumigil ang pananampalataya sa isang generation lang. Ang bawat generation ay may responsibility na ipasa ang pananampalataya, or else magkakaroon po ng tinatawag na spiritual gap sa next generation. Naranasan po namin yan. At meron po kaming kasalanan po dyan. No? Nung panahon na kami ang mga leaders po ng kabataan, yung next generation po namin ay nawala. Bakit? Kasi masyado kaming strict, masyado kaming ito dapat. Kasalanan yan, mali yan. Pero hindi naman namin sila ginagabayan. Ang nangyari, nawala yung generation na yon. So nung nawala yung generation na yon, yung sumunod na generation sa kanila, naghahanap sila. Kasi may age gap na kami. Naghahanap tuloy sila. Sino ang titingnan namin? Na mga ate at kuya namin. Ang nakikita lang namin, tito, tita, lolo. Lolo, lola. Sino yung sinusundan nila? Nagkaroon ng spiritual gap na tinatawag. O ngayon, para magandang evaluate po ito, mag-isip ka ng taong una sa generation mo. Nasaan sila? Nasaan sila? Pangalawang tanong, mag-isip ka naman ng generation next to you. Mag-isip ka, sinong tao yan? Nasaan sila? Doon sa generation na nawala sa taas natin, wala na tayong magagawa doon. Pero yung generation na nasa baba natin, meron tayong magagawa doon. Diba? Tayo kasi dapat ang gagamitin ng Panginoon na magpasa sa kanila ng pananampalataya. May tanong kanina, pwede rin bang tayo ang mag-reach out doon sa generation na ahead sa atin? Pwede naman. Pero mas responsibility natin yung generation next to us. Tayo po dapat ang magtatanggal ng spiritual gap. Pag naging careless ang isang generation, nanganganib ang susunod na generation. Kung wala yung generation na nauna sa iyo, siguraduhin mong yung generation next to you ay nakakasunod sila. Kaya po, tuwan-tuwa ako
sa apo po ni Kuya Matt. Di ba? Kahit na makulit dito, di ba? Nakatingin na kagad sa taas, gusto na kagad umakyat doon kasi may D-group na siya doon sa taas. Di ba? Pero magandang dinadala. Si Ate Mel, no? Si Ate Mel, kagagraduate lang ng EG. Palakpakan natin ng Panginoon. Nagpapatuloy po siya sa kanyang newfound na pananampalataya. Ang kasama niya kanina, inaanak niya. Di ba? Isinama niya na ito yung inaanak niya. Nandun na po sa taas, di ba? Tama? Ayan. Maganda pong practice yun. Kung sino yung maisasama mong next generation, sige lang, ipasa natin ang ipasa yung pananampalataya natin sa Panginoon, sa kanila. Okay? Ito pa. Maraming pamilya very intentional sa pagpasang ng negosyo, ng lupa, family traditions, pero minsan, mas intentional pa tayo sa material inheritance kaysa sa spiritual inheritance. Mas tinututukan pa natin yon. Mas unahin po nating spiritual inheritance, no? Mga magulang, tanong ko sa inyo, alam na ba ng mga anak ninyo ang istorya ninyo sa Panginoon? Alam na ba nila? Mga anak, kayo na lang tatanungin ko, alam nyo ba ang istorya ng inyong mga magulang kung paano sila nakakilala sa Panginoon? Dapat po, yan ang napagkikwentuhan sa pamilya. Okay? Ito. Dapat ang pinagkikwentuhan, hindi lang yung mga tagumpay ninyo, mga magulang. Kahit yung mga kapalpakan ninyo, dapat nalalaman nila. Kaya dapat vulnerable din kayo eh. Bakit? Mas marami silang matututunan doon. Yung mga kapalpakan ninyo. Kaya wag lang yung mga tagumpay ninyo. Anak, naging ganito ako, naging ganyan ako. Ito ginawa ko, anak. Hindi. Anak, pumalpak ako sa ganitong, hindi mo dapat maulit. Palpak ako dito. Dapat hindi mo na pagdaanan yan. Dapat po nakikwento din natin yan, no? So in application, ikwento natin sa mga anak natin ang testimonies po natin, no? Ikwento natin yung answered prayers ng katapatan ng Diyos sa atin. Ang church na ito, hindi lang dapat nakafocus sa mga adults ang usapan. Dapat kahit yung mga teens na talagang natatarget din sila. Kahit yung mga bata, dapat ay rin po sila. Nafo-focus din po sila. Okay? Ang kabataan naman ay dapat matutong maging future carriers of faith. Pagpalagay na lang natin, pagka kasi bata ka pa, minsan wala ka pang sense of pagkikare sa anak. Kasi wala ka pang anak eh. Malayo pa. Diba? Pero, I hope and pray na kahit kayo ay kabataan pa lang at malayo pa kayo sa pag-aasawa, dapat nararamdaman nyo na kayo ay future carriers of faith. Kasi magpapasa na kagad kayo ng mga next generation to you. Okay? So ano yung dalawang points? Faith is modeled before it is taught. Number 2, every generation carries responsibility. Last point, legacy is built, not assumed. Legacy is built and not assumed. Psalm 78, 6-7, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. Ang spiritual legacy ay hindi po nangyayari accidentally. Sinasadya po yun. Kailangan itong intentional na binubuo over time. Hindi pwedeng isahan lang tapos iwanan mo na. Talaga pong binubuo ang pananampalataya. Intentional na iniiwan po sa next generation. Binubuo over time para sa ma-build, no? Ang paulit-ulit nating ginagawa ang siyang naaalala ng next generation. Ang ginagawa nating faithfulness today ay may epekto sa future generation.
What's above, so below. Nakokopya nila kung ano tayo. So, kaya pagbutihin natin kung ano tayo, kung sino tayo, para yun din ang makokopya nila. Ang farmer ay hindi pwedeng umasang magkakaroon ng harvest kung wala naman siyang tinanim. Di ba? Ganon din spiritually. Hindi tayo dapat mag-assume na magiging strong kay Lord ang next generation, ang anak natin, kung wala naman tayong intentional na pagtatanim ng faith sa kanila. Hindi sapat na lumaki, na napalakihin lang natin na nag-a-attend ng Sunday school ang ating mga anak. Kulang po yun. Kailangan nilang makakita ng consistent na spiritual influence. Dapat tayo ang pinaka-influencer sa kanila. Dapat nakikita tayong naglilingkod o nagmi-ministry para sila man din ay maglingkod sa Panginoon. Pag hindi, kunwari, anak, sige na, punta ka na doon. Pero ikaw wala kang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Sinong gagayahin? Grace ni Lord John na talagang lumago yung anak mo. Pero dapat ikaw ang unang gagamitin ng Panginoon. Dapat ay matiyak natin na hindi puro spiritual milk ang kinakain ng ating mga anak. Dapat darating ang panahon, makakain din siya ng karne spiritually. Or else, pag hindi natin na-monitor, baby Christian pa rin siya kahit matanda na siya. Kaya naman maraming konting kamti mo lang nasasaktan. Kasi hindi siya na-built. Dapat yung pananampalataya tumitibay, lumalalim. Siguraduhin po natin na maging ganon ang ating mga anak, ang ating next generation, no? Kaya po yung church natin, di ba? Spiritual, yung discipleship journey po natin, no? From come and see, follow me, be with me, and then remain in me. Pagkilala, paglago, paglilingkod, paghayo. Tingnan niyo po, papalalim yun eh. Hindi pwedeng humahayo na, pero ang level niya ay pagkilala pa lang. Hindi siya makakahayo kung hindi niya pakilala si Lord. So kaya naman, dapat yung process na gagabayan natin ang next generation natin. Siguraduhin natin yung mga anak natin nagdi-D-group. Kasi pag hindi, kayo pa rin ang pinaka may responsibility sa kanila. Hindi yung D-group leader. So in application, build spiritual habits po sa bahay bago po sa church, no? Magkaroon ng family prayer and conversations about God. Pag kumakain, bago matulog, pag namamasyal, kapag ka nasa sala, di ba? Kahit saan, dapat merong mga conversations na makakapag-build ng kanilang pananampalataya. Gawing part ng family culture ang church involvement. Dapat matik na yan. Saan ka pupunta sa church? Bakit? Kasi may gagawin po ako doon. Di ba? Ano pa? Simulan na mag-build ng spiritual legacy habang maaga pa. Sabi ko nga kanina, habang na-form pa ang inyong mga anak, ang next generation, dapat i-form na natin sila. So, conclusion na po tayo. Why passing faith really matters? Ang faith ay laging one generation away from being lost. Anong ibig sabihin po niyan? Kapag ang isang generation ay tumigil sa pagtuturo, pamumuhay at pagpasa ng faith, posible itong mawala sa mga susunod na generation. Kaya ang pagpasa ng faith ay hindi po optional responsibility. Hindi lang po ito gawain ng mga pastor o ng mga leaders. Ang responsibility ito ay sa bawat believer, sa bawat pamilya. Ang tanong, hindi lang po, may pananampalataya ba tayo? Ang tanong dapat, na ipapasa ba natin ang pananampalataya natin?
Dahil darating po ang panahon na ang susunod generation naman ang tatayo kung saan tayo nakatayo ngayon. Ang susunod naman, sila naman. Anong klaseng church pag sila naman ang narito sa ating kinakatayuan? Anong klaseng pamilya naman pag sila naman ang may pamilya? At maaaring ang kanilang faithfulness sa Diyos ay nakakonect sa ating faithfulness. Kaya kung ano tayo sa ating pananampalataya at maipasa natin sa kanila, magiging ganun din sila by God's grace. So, bilang church na may theme, anong theme natin ngayong taon? Anong theme natin ngayong taon? Kalimutan na, no? Kaya binabanggit-banggit lagi natin. Empowered to move. Kung ang church po natin na may tema na empowered to move, hindi tayo tunay na maka-move forward kung hanggang sa atin lang ang ating pananampalataya. Amen ba? Nawa maging mga pamilya tayo na intentional sa pagpasa ng pananampalataya. Ang church na ito ay family din, di ba? We are a family church, no? So dapat talagang binibuild natin ng bawat isa. Kasi later on, hindi na tayo ang mga leaders dito. Kung ano ang ginawa natin sa kanila, kung anong nakita nila sa atin, magiging ganun din sila. So, I hope and pray na maging ang mensahe po natin ngayon at even po yung mga nakalipas, even po sa buong buwan na ito, I hope and pray na magpatibay po sa pamilya, sa pananampalataya ng pamilya as a church at individual po nating family. Amen? Amen. Tumayo na po tayong lahat. And let's close in prayer. By the way, si Pastor Nina po ay nasa Katuparan. Ang nag-preach po ngayon sa Nasugbu ay si Brother Stephen. Kasama niya po doon ang Moseros couple. So, napakasarap pong malaman na sina Brother Steve tsaka si Mama Ningning na doon sila, ang nagpipreach na si Brother Stephen. Amazing, no? I hope and pray na ganun din po tayo. Talagang naipapasa ang pananampalataya. Let's pray. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming natunghayan, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Lord, sa biyaya niyo, Panginoon, sa amin, Panginoon, na sa likod, Lord, ng marami naming kalikuan, Panginoon, kami ay tinutuwid mo, O Diyos. At sinasamahan mo, Panginoon, at patuloy mong pinapaalalahanan, Panginoon, kung ano ang aming responsibilidad bilang generation ngayon, Panginoon. Maaring iba-iba kami ng generation, Lord, pero kami ay nagkasabay-sabay, Panginoon, na ma-witness ang kabutihan mo sa aming mga buhay at kami, Lord, ay maging bahagi ng iglesyang ito po, Panginoon. And right now, Father God, ang patuloy naming dalangin, kung ano man generation kami ngayon, yung pananampalataya, Panginoon, namin ay maipasa namin sa aming next generation. Sa aming mga pamilya, Panginoon, kami, Lord, ay mga magulang na ngayon. Ang dalangin namin, Lord, kung meron kaming mga hindi pa, Lord, nagawa o mga pagkukulang sa aming mga anak, sa aming mga pamilya, Lord, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pa rin kaming gamitin, Panginoon, by your grace and by your power, Panginoon. Gamitin mo lamang kami talagang makapag-impluwensya at makapagpasa pa, Panginoon, kami. Hindi lang sa salita, kundi, Lord, yung gawa, Panginoon, namin ay makita, Panginoon, nila. Para sa ganun, Lord, sila man din ay magtiwala, Panginoon, sa inyo at manampalataya. Maraming salamat po, Lord. Kung wala ka, Lord, sa buhay namin, hindi namin, Lord, kayang gawin ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Lord, nananampalataya, Panginoon, kami. Patuloy kaming umaasa, Panginoon, sa inyo. Bigyan mo kami, Lord, ng wisdom kung paano ito, Lord, gagawin sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, Panginoon. Kung
kung paano namin ipapasa, Lord, yung pananampalataya, Panginoon, na naranasan namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa aming pag-iwahiwalay. Hayaan mo lang, Panginoon, na ang pagmamahal mo, aming Diyos Ama, ang patuloy naming maranasan sa aming mga buhay. Lord, ang biyaya mo, Panginoong Jesus, na kahit na kami, Lord, ay padapa-dapa, Panginoon, kami paliko-liko, Panginoon, sa aming mga buhay. Pero hayaan mo, Lord, ang grace mo, ang siyang tumawag, Panginoon, sa amin pabalik, Panginoon, at laging humarap, Panginoon, sa inyo, at talagang bumalik, Panginoon, sa inyong presensya. At Lord, sa lahat ng ito, ang hiling namin, samahan mo kami, Banal na Espiritu, Panginoon. Kapag kasama ka namin sa buhay na ito, hindi kami manganganib, Panginoon. Kapag ang lahat, Panginoon, ng aming ginagawa, ng aming iniisip, ay ipagkakatiwala namin, Panginoon, sa inyo, hindi kami mapapahamak sa buhay na ito. Pagpalain mo, Lord, ng bawat pamilya, Panginoon, na narito, ikaw ang siyang pumagitna, Panginoon, at pumuno sa aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin ang pinakamataas na papurit na walhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa lahat. Maaari po tayong magbatian muna bago po tayo umuwi ng tuluyan. See you next Sunday.